Mang Dario, ang laguna ng mga halaman sa garden, akala ko ba'y may nakuha na ho kayong hardinero? Tanong ni Claire nang binisita niya ang kanyang malawak na hardin. Opo, meron na po, Miss Claire. Bukas pa po siya magsisimula dahil pinakumpleto ko pa po muna ang requirements niya. Tumangutango naman si Claire. Kinabukasan ay maagang pumasok ito ng opisina. Oh my God! Sigaw ni Claire dahil nagulat siya sa biglang pagpreno ng kanyang driver. What's wrong with you? Ma'am, may bigla po kasing tumawid eh. Ninenervyos na paliwanag ng driver. Nainis naman ito. Hoy! Sigaw ni Claire sa lalaki. Are you stupid? Mataray at diretsong tanong ni Claire dito. Napakunot naman ang noon ng lalaki. Kung gusto mo magpakamatay, pwede ba wag kang mandamay ng ibang tao? Doon ka sa may tulay tumalon, no? Doon! Pasensya na kayo, ma'am. Nagmamadali lang kasi ako gawa ng may hinahabol po akong trabaho. The hell I care? At pwede ba wag mo ako mamam-mam dyan? I'm not your teacher. Sa bagay, parang hindi ka naman nag-aral eh. Pagtawid pa nga lang ng pedestrian lane, hindi mo alam eh. Nasakit mo namang magsalita. Let's go! Utos ni Claire sa kanyang driver. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Claire ay isang successful na negosyante sa bansa. Meron siyang halos lampas 50 kumpanya and under her company ang ilan sa mga sikat na clothing line sa buong mundo. Lahat ng yaman ay nakay Claire na. Wala na siyang mahihiling dahil nasa kanya na lahat. Pera, mansyon, magagarang sasakyan at ikta-ektare ang mga lupa. Ngunit ang tanging hindi niya makuha ay ang tunay na pagmamahal. Dahil naging busy sa kanyang kumpanya at mga negosyo, hindi na pumapasok sa isip ni Claire magkaroon ng kasintahan. Naging masungit siya at tila galit sa mundo. Mang Dario, ang laguna naman ng mga halaman sa garden. Akala ko ba'y may nakuha na ho kayong hardinero? Tanong ni Claire nang binisita niya ang kanyang malawak na hardin. Si Mang Dario ang katiwala niya sa mansyon na halos 5 dekada nang naninilbihan sa mga De La Fuente. Ulila na si Claire at nag-iisa lamang na anak. Kaya naman lahat ng ari-arian at yaman ng kanyang mga magulang ay sa kanya naiwan. Opo, meron na po, Miss Claire. Bukas na po siya magsisimula dahil pinakumpleto ko na po muna yung mga requirements niya. Tugon ng matanda. Tumangutango naman si Claire at bumalik na sa loob ng mansyon. Kinabukasan ay maagang pumasok sa opisina si Claire. Habang nasa daan naman ay muntik nang may mabangga ang kanyang driver. Oh my God! Sigaw ni Claire dahil nagulat siya sa biglang pagpreno ng kanyang driver. What's wrong with you? Galit pa nitong tanong. May bigla po kasing dumaan, Miss Claire. Ninenervyos na paliwanag ng driver habang binubuksan ang bintana ng sasakyan. Nais kasi nitong masigurado na okay lang yung tumawid. Lumingalinga din si Claire at tiningnan ng lalaking tumawid. Ngunit hindi para malaman kung okay lang ito. Kung hindi, para pagalitan. Diretsong bumaba si Claire ng sasakyan. Hoy! Sigaw ni Claire sa lalaki. Napapikit naman ang driver dahil alam niya na ang mga susunod na mangyayari. Lumiga naman kaagad ang lalaki at hinarap si Claire. May maganda itong pangangatawan. Matangkad at may matangos na ilong. Fair ang kulay ng balat at kamukha ni Alger Abrenica kung iisipin. Are you stupid? Mataray at diretsong tanong ni Claire dito. Napakunot naman ang noon ng lalaki. Ngumisi naman si Claire. Kung gusto mong magpakamatay, pwede ba wag kang magdadamay ng ibang tao? Doon ka sa may tulay tumalong ka doon. Nakataas pang kilay ni Claire na naninermon. Pasensya na po kayo, ma'am. Nagmamadali lang kasi ako gawa ng may hinahabol akong trabaho. Mapagkumbabang paliwanag ng lalaki. The hell I care? At pwede ba? Huwag mo nga ako mamam-mam dyan. I'm not your teacher. Pero kung sa bagay, parang hindi ka naman nag-aral eh.
Yung tamang paggamit na nga lang ng pedestrian lane, hindi mo pa alam. Ang sakit mo naman magsalita. Ang tanging tugon na lang ng lalaki. Umirap na lang si Claire at tinalikuran na ito. Bumalik na siya ng sasakyan. Let's go, utos ni Claire sa kanyang driver. Lumipas ang maghapon at oras upang umuwi na si Claire. Wala pang alas 5 ay nagpasundo na siya sa kanyang driver. Pagdating sa mansyon ay sinalubong na siya ni Mang Dario. Good evening po, Miss Claire. Bati na matanda. Yes, Mang Dario. Tanong naman ni Claire. Dumating na po yung bagong hardinero natin. Nagsimula na po siya kanina. Kaso po, hindi niya naman po kayo inabutan eh. Maaga po kasi kayong umalis. Gusto niyo po ba siyang makilala? Hindi na muna, Mang Dario. Bukas na lang po at pagod ako ngayon. Hindi naman po ako papasok bukas. Sige po. Kinabukasan. Ay, ang sarap matulog. Sambit ni Claire habang nag-uunat. Tanghali na kasi siyang bumangon. Sumilay si Claire sa may balcony at nagtanaw-tanaw sa kanyang malawak na hardin. Saglit pa ay nakita niyang isang pamilyar na mukha. Mabilis na bumaba ng hardin si Claire na nakasuot pa ng pantulog. What the hell are you doing here? Mataray na tanong ni Claire sa lalaki. Ito kasi ang lalaking kamuntikan na nilang mabangga. Ma'am, dito ako nagtatrabaho. Hanggang dito ba naman si sermonan at mamaliitin mo ako? Sumingkit naman ang mga mata ni Claire. Maya-maya pa ay dumating na rin bigla si Mang Dario. Ay, narito po pala kayo, Miss Claire. Magandang umaga po. Siya nga po pala si Ken, ang bago nating hardinero. Pagpapakilala ni Mang Dario sa lalaking nasa harapan ni Claire. Naghalukip-kip ng braso si Claire at tiningnan mula ulo hanggang paa si Ken. Ken Rodriguez po, Miss Claire. Nahihiya at tila nangangatal ang mga laman-laman na pagpapakilala ni Ken. So, ikaw pala yung stupid guy yesterday. Nagsimula ng mamahiya si Claire. Napayuko naman si Ken sa sinabi ni Claire habang si Manong Dario naman ay nakakunot ang noo at nagtataka kung bakit gano'n na lamang ang pagsasalita ng amo niya. I don't need stupid people in my premises. Humanap ka ng ibang hardinero, Mang Dario. Akmang tatalikod na sana si Claire ngunit humabol pang matanda. Miss Claire, medyo mahirap pong maghanap ngayon ng hardinero na may alam sa pagla-landscape eh. Mabuti nga po at tiyempohan ko pang merong nag-iisang may kaalaman sa paghardinero. Hindi lamang po sa pagdidilig ng halaman. Kung hindi po natin kukunin si Ken, baka after 6 months pa po magkakaroon ng agency ng mga well-trained na hardinero. Hindi niyo naman po gustong kumuha sa ibang agency, tama po? Sambit naman ni Mang Dario. Natigilan si Claire at nag-isip. Nilingon niya si Ken na nanatiling nakayuko. At bakit ikaw ang nakikipag-usap sa akin? Nakataas pa rin ang kilay ni Claire. Nakuha naman agad ni Mang Dario ang nais iparating ni Claire kaya naman, Ken, maaari ka bang pumarito? Tawag ni Mang Dario sa binata at agad naman itong lumapit. Paano ko masisiguradong magiging maayos ang trabaho mo sa loob ng aking mansyon? Mataray na tanong ni Claire kay Ken. Miss Claire, kung tanga man po ako sa inyong pananaw, bakit di po ninyo ako subukan? Bigyan po ninyo ako ng pagkakataon na mapatunayan sa inyo na magiging maayos po ang aking trabaho. Talagang kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Kung gusto po ninyo, magagawa po ako ng pedestrian lane dito sa inyong hardin para mapag-aralan ko po ang tamang pagtawid. Sambit pa ni Ken. Napatawa naman si Mang Dario sa sinabi ni Ken ngunit hindi niya iyon itinuloy. Nakita siya ni Claire kaya naman napairap ito sa matanda. Niloloko mo ba ako? Mataray na singhal ni Claire. Hindi po. Pigil naman ang tawa ni Ken. Umirap muli si Claire at lumingalinga sa paligid. Gusto kong pagandahin mo ang hardin ko. Ayusin mo ang mga dapat ayusin. Ora mismo ngayong araw na to, kahit mag-overtime ka pa. At kung hindi mo magagawa, ayaw na kita makita bukas pa dito. At umirap muli si Claire sabay talikod. Pero Miss Claire, akmang hahabol pa sana si Mang Dario. I made my decision. Hindi humarap na tugon ni Claire hanggang sa hindi na ito matanaw na matanda. Bumaling naman si Mang Dario kay Ken. Ano, kaya mo ba? Tanong ni Mang Dario sa binata. Ngumisi lang si Ken. Nang gabing yon ay nagising si Claire sa kalagitnaan ng gabi.
Nauhaw siya kaya naghanap siya ng maiinom. Sa kanyang pagtayo patungo sa kanyang mini ref sa kanyang kwarto ay naririnig siyang may mga kaluskos mula sa labas. Tumanaw si Claire at nakitang si Ken ay patuloy pa rin kumikilos sa hardin. Chinecheck ni Claire ang oras at nagulat siya dahil lampas alauna na ng madaling araw. Nakaramdam naman si Claire ng awa sa binata. Nakonsensya siya kaya naman pinuntahan niya si Ken sa hardin. "Tigilan mo na yan," utos ni Claire. Nagulat naman si Ken dahil biglang sumulpot si Claire sa kanyang likuran. Di ba kailangan matapos ko to bago mag-umaga bukas? Ayoko mawala ng trabaho." Tugon ni Ken habang patuloy pa rin nagugupit ng mga halaman. "I said stop!" Utos pa rin ni Claire. Okay lang naman ako, Miss Claire. Hindi pa naman ako inaantok. Bumalik na kayo sa kwarto ninyo at huwag mo na akong alalahanin dito." Ngumisi naman si Claire. "Excuse me lang ha. Ano bang akala mo? Wala naman akong pakialam kahit magdamag kang gising eh. Ang akin lang, ang ingay mo. Nakakabulahaw ka na. I can't even sleep sa mga kaluskos mo dito sa hardin." "Ha, nakakainis!" Singhal ni Claire. Agad namang tumigil si Ken sa paggawa at tumitig ng malamlam sa dalaga. Natigilan naman si Claire at nakaramdam ng kaba mula sa mga titig ni Ken. Ngunit hindi ito nagpahalata. Bagos ay itinaas pang muli ang isang kilay. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Mataray na tanong ni Claire. Napatawa si Ken. "Anong nakakatawa?" Singhal pa rin ni Claire. Unti-unting lumapit si Ken kay Claire at akmang ilalapit ang kamay sa balikat nito. Tinapik naman niya ni Claire. "Don't you dare!" Ngunit mapangahas pa rin tinuloy ni Ken ang kanyang balak na hawakan si Claire. Mabilis na kinuha ni Ken ang isang insekto sa balikat ni Claire. Sa lagubang pala. "Ay!" Napatili si Claire sa takot. Napapatawa naman si Ken at itinapon ng insekto palayo. Nananatiling maasim ang mukha ni Claire at hindi maipinta. "What is that?" Tanong pa nito kay Ken. Natatawa pa rin si Ken. "Anong nakakatawa doon?" Naiinis pang tanong ni Claire. "Sa lagubang lang yon, di ka naman kakainin nun eh. Tsaka hindi naman nangangagat yun." Nakangiting tugon ni Ken. Tila may kumislap naman sa mga mata ni Claire nang masilayan niya ang magandang mga ngiti ni Ken. Lalong umangat ang pagiging gwapo nito. Agad namang natauhan si Claire. Whatever. Umirap ito at patay mali siya na iniwanan si Ken sa hardin. Natatawa pa rin si Ken. Nararamdaman niyang makukuha niya rin ang loob ng amo kaya kahit anong sigaw at singhal sa kanya ni Claire ay deadman niya lamang iyon. Kinabukasan pagising ni Claire ay naabutan niyang nag-aayos ng mga bulaklak ang kanyang personal maid na si Karen. Ang babango naman ng mga bulaklak na yan," bati ni Claire. "Ay, opo, Miss Claire. Maaga pong pinabibigay ng bago nating hardinero eh. Si Ken, ibigay ko daw po sa inyo. Naisipan ko na lang pong ilagay sa vase para hindi agad malanta." Tugon naman ni Karen. Lumiwanag ang mukha ni Claire at napaisip. Anong meron? Bakit ako binibigyan ng lokong yun ng bulaklak? Tanong ni Claire sa kanyang sarili. Pagkatapos ayusin ni Karen ang mga bulaklak ay tumayo na si Claire at nilapitan ang mga bulaklak na ibinigay ni Ken. Inaamoy-amoy niya ito. Maya-maya pa ay napangiti na siya at umiliwalas ang mukha ni Claire at tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Bakit ganito ang kanyang nararamdaman? Kakakilala lang naman niya kay Ken ngunit tila may kakaiba siyang nararamdaman simula nang masilayan niyang mga ngiti nito. Pagpunta ni Claire ng hardin ay namamangha siya sa bagong landscape nito. Ang ganda. Hindi naman napigilan ni Claire na sabihin, "Kasing ganda mo." Biglang imik naman ni Ken mula sa likod ni Claire. Nagulat naman si Claire at napaatras. "Ano ba naman yan, Ken? Ano bang trip mo at para kang hungyango dyan na bigla na lang sumusulpot?" Pagtataray pa ni Claire. "Oh, ang aga naman ng kilay na yan na nakasalubong." Biro pa ni Ken. Ano bang pakialam mo? Akala ko naman magiging maganda ang gising mo dahil sa binigay kong bulaklak. Wala pa bang talab? Napapakamot sa ulo si Ken. Napakagatlabi naman si Claire at muling naalala ang ibinigay na bulaklak ni Ken sa kanya. Napansin naman ni Ken ang pag-iba ng mukha ni Claire at alam niyang tumitiklop na ang dalaga.
Nagustuhan mo ba? Tanong tuloy ni Ken. Aha? Sino naman na may sabi sa'yo na pwede mo akong basta-basta bigyan ng bulaklak? Umirap si Claire at tinalikuran si Ken. Hindi niya na maitago sa binata ang kabang nararamdaman. Ang bilis ng tibok ng puso ni Claire. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. At upang maiwasan ang mga tingin ni Ken sa kanya ay binalingan na lamang ni Claire ang kanyang mga halaman. Nagkibit-balikat na lamang si Ken at bumalik na sa kanyang trabaho. Palihim namang sumulyap sa kanya si Claire at ngumiti. Simula noon ay palagi nang pinapadalhan ng bulaklak ni Ken ang among si Claire. Tinatanong niya palagi si Karen kung sariwa pa bang mga bulaklak ni Claire sa kwarto. At kung tuyot na nga ay pinapalitan nito ni Ken. Natutuwa naman si Claire sa tuwing nakikita niyang bago na ulit ang mga bulaklak sa vase niya. Karen, tawag ni Claire sa kanyang personal maid isang araw na makita niyang napalitan na ulit ang mga bulaklak. Yes, Miss Claire? Tugon naman ni Karen. Hinihingi mo ba mismo ang mga bulaklak na to kay Ken? Tanong ni Claire. Ay ma'am, hindi po. Tinatanong po niya kung tuyo na po ba yung mga bulaklak. Kapag po kasi tuyo na, may ibinibigay na po siyang bagong pitas sa mga bulaklak. Wala ba siyang sinasabi? Po? Nagtaka naman si Karen sa tanong ng amang si Claire. Bakit tila may laman ang tanong ni Claire na kung tutuusin ay hindi nito gawain na magtanong tungkol sa mga ginagawa ng bawat tauhan niya sa mansyon? I mean, appropriate ba na magbigay siya palagi ng bulaklak? Wala naman akong inuutos sa ganon, diba? Hindi naman malaman ni Claire kung paanong lulusutan ang tanong niya kay Karen. Tumango-tango si Karen. Unless, Miss Claire, gusto po kayo ni Ken? Hinuha pa ni Karen. Natigilan at napaisip naman si Claire. Paano kung gusto nga ba talaga siya ng bago niyang hardinero na si Ken? Paano niya haharapin ang binata sa bawat araw-araw na pupunta siya sa hardin at naroon ito? Naiilang siya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Claire. Ano ba tong nararamdaman niya? Wala siyang kasiguraduhan. Karen, tawag muli ni Claire sa kanyang katulong. Next time na magpadala ulit si Ken ng bulaklak, please i-reject mo. Madiin na sabit ni Claire. Po? Bakit naman po, Miss Claire? Okay nga po yung may flowers kayo dito sa kwarto ninyo kasi naiiba po yung ambience. Tsaka pansin ko po, maganda palagi yung gising ninyo. Swiss siya ni Karen. Did I ask for your opinion? Mataray na tugon naman ni Claire at lumabas na ng kwarto. Magmula noon ay hindi na nga nagbigay ng bulaklak pa si Ken para kay Claire. Ngunit nagbibigay pa rin naman siya kay Karen sa tuwing may napipita siyang mga bulaklak. At isang araw ay nasaksihan mismo ni Claire ang pagbibigay ni Ken ng bulaklak kay Karen. Sinundan pa nga ni Claire si Karen at kitang-kita niya kung paanong amoy-amoyin ng dalaga ang mga bulaklak na ibinigay ni Ken. Tila may nararamdaman nitong kirot sa puso ni Claire at hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling yon. At dahil nais siyang pakawalan ng nararamdamang pag-aalburuto ng kanyang diwa, ay pinuntahan ni Claire si Ken sa hardin. Anong karapatan mong pitas-pitasin ang mga bulaklak sa hardin? Galit na tanong naman ni Claire kay Ken. Nagulat naman ang binata sa singhal ni Claire. Naroon din si Mang Dario. Hindi ko na tinatanggap ang mga bulaklak na pangahas mong kinukuha sa sarili kong hardin. Pero ang kapal pa rin ang mukha mo na pitasin ang mga bulaklak and worst, ibigay mo pa sa personal maid ko. Kung makikipaglandian ka, mag-invest ka naman. Hindi yung ginagamit mo yung mga bulaklak ko para makipaglandian. Tuloy pa ni Claire na hinahapo-hapo pa sa gigil kay Ken. Nagkakamali po kayo sa inyong hinuha, Miss Claire. Singit ni Mang Dario. Kung iniisip po ninyo na nililigawan ni Ken si Karen, ay mali po kayo ng iniisip. Ako po ang mismong nagsasabi kay Ken na kay Karen na lamang po ibigay yung mga pasobrang bulaklak. Dahil napipitas niya sa hardin, kesa naman po masayang lang. Maganda rin po kasi ang mga bulaklak ng lili sa loob ng kwarto dahil sa natural na amoy po nito. At saka hindi lang naman po si Karen ang binibigyan namin. Pati rin po yung ibang mga kasambahay natin dito. Paliwanag naman ni Mang Dario. Natigilan si Claire at tila napahiya sa sarili. Ngunit pilit pa rin na nakataas ang noon nito at itinago ang nararamdaman. Samantalang si Ken naman ay nananatiling tahimik lamang. Hindi nito alam kung paanong riresponde kay Claire. Gayong nasabi naman na ni Mang Dario ang mga nais niyang ipaliwanag.
Napatingin si Claire kay Ken ngunit umiwas ang binata at bumalik na sa kanyang trabaho. Nagbuntong hininga na lang si Claire at bumalik na rin sa loob ng mansyon. Ano ba namang ginawa mo, Claire? Nakakahiya ka. At saka ano pa ginagawa ko dun? Ano naman kung magbigay si Ken ng bulaklak sa mga kasambahay? Di ba nga ako yung mismo nag-reject ng mga bulaklak na binigay niya? Kinakausap pa ni Claire ang kanyang sarili sa loob ng banyo. Nakakahiya. Napapapikit pa si Claire sa sobrang hiyang nararamdaman niya. Kinapa ni Claire ang kanyang puso at napapalakas ang tibok nito. Sobra siyang nagigiliw sa tuwing naiisip niya si Ken. Ano pa itong nararamdaman ko? Tila paiyak ng nararamdaman ni Claire. Napakagatlabi siya. Kailangan ko siya makausap. Kailangan ko makasigurado kung ano ba itong nararamdaman ko. Napagdesisyonan ni Claire na puntahan si Ken sa hardin. Nang dumating siya doon ay nakita niya itong nakatanaw sa malayo. Nilapitan ni Claire ang binata. Oh, Miss Claire, may kailangan ka ba? Agad namang tanong ni Ken. I'm sorry about this morning, Ken. Huwag mo sanang isipin na hindi na naituloy ni Claire ang nais sabihin dahil sa inilabas ni Ken ang isang bouquet ng bulaklak ng lily. Ano to? Nagtatakang tanong naman ni Claire at muli niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para sa'yo. Di mo naman na kailangang magpaliwanag kasi gets ko naman kung bakit ka naging ganun kanina. So ayan, para makabawi ako sa'yo. Ginawang kita ng isang bouquet para hindi ka na magsiselos. Nag-iisip na nga ako kung paanong iabot sa'yo yan Mabuti na lang at bumaba ka dito. Napahalakak pa si Claire. What are you talking about? Ako? Nagsiselos? Tatawa-tawang tanong ni Claire habang kinukuha ang bulaklak na binigay ni Ken. Hindi ba? Okay lang naman kahit hindi mo aminin basta gusto ko lang na malaman mo na ikaw lang yung gusto kong bigyan ng bulaklak dito. At kung hindi nga lang din utos si Mang Dario na ipamigay ko sa mga kasambahay yung mga bulaklak hahayaan ko na lang sana din na matuyo yan dyan. Total, ayaw mo rin namang tanggapin. Sambit ni Ken na may kislap sa mga mata. Tila pinana naman ng kupido ang puso ni Claire. Nang masilayan niya ang mga kislap mula sa mga mata ni Ken. Saglit pa iniwas niya ang kanyang mga mata sa binata. Bakit mo to ginagawa? Hindi na napigilan ni Claire na hindi magtanong. Simula na mag-cross sa mga landas natin, I never treated you the best treatment that you deserve. Sa kabila ng pagmamaldita ko sa'yo, you're still being nice to me. What's the point, Ken? Hindi naman nagsalita si Ken. Umiling-iling naman si Claire. Itigil mo na, please. Ibinagsak ni Claire ang bouquet ng bulaklak at akmang tatakbo. Ayaw niyang makita ni Ken ang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mga mata. Bigla namang hinigit ni Ken ang kanyang kamay. Hayaan mo lang ako, Miss Claire. Mata sa matang sambit ni Ken. Ngunit isang hagupit na sampal ang itinugon ni Claire sa mukha ng binata. Hayaan? Nahuhulog na ako sa'yo, Ken. Paano hahayaan? Hindi naman ako ganito dati Malakas ako. Matibay ako. At saka hindi ako basta-basta nagpapadala sa mga nakikita ko. Lahat sila iniiwasan ako. Pero ikaw? Ikaw yung bukod tangi nagpapalakas ng kabog ng dibdib ko. Ikaw yung nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko nga alam kung saan ako dadalhin ang nararamdaman kong to, Ken. Tapos sasabihin mo, hayaan lang kita. Umiling-iling muli si Claire. Natatakot akong ma-attach, Ken. Naiiyak pang dugtong nito. Hindi pa rin nagsasalita si Ken kaya naman tumalikod ng muli si Claire. Saglit pa ay umimik na ang binata. Pwede naman Bigla nitong hinatak si Claire at hinawakan sa dalawang pisngi. Nakita na lamang ni Claire ang sarili na nakahalik sa mga labi ni Ken. Kapwa nila pinagsaluhan ang matamis na labi ng bawat isa. Noong una ay pumapalagpas si Claire ngunit segundo lamang ang ipinalag ng dalaga at nakidaloy na rin sa bawat ritmo ng saliw ng halik ni Ken. At nang tumigil na nga sila sa paghalik ay nagtitigan naman ng mata sa mata. Gusto ka ta, Miss Claire. At hindi ko na kayang itago pa yan. Patawarin mo ako kung naging pangasa ko sa
pag-asang magugustuhan mo rin ako. Ngunit tama naman ang nararamdaman ng puso ko. At iisa lang ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Pagtatapat ni Ken. Hinaplos-saplos ni Claire ang pisngi ni Ken. Natatakot akong magkamali muli, Ken. Kaya sana sa pagkakataong to, ingatan mo sana ang puso ko at pagtitiwala. Sambit ni Claire. Naupo si Claire at si Ken sa isang bench at nag-usap tungkol sa kanilang mga buhay-buhay. Hindi naman dating masungit si Claire, ngunit dahil sa kanyang nararanasang sakit at pait ng pag-ibig, ay maraming nabago sa dalaga. Naaalala pa ni Claire ang kanyang kahapon. Babe, mag-ingat ka dun palagi ha? Sambit ni Claire sa kanyang nobyong si Justin. Mag-OJT kasi ito as a pilot at sa labas ng bansa ang punta ng binata. Oo naman babe, ikaw din dito ha? Basta palagi akong tatawag. Mabilis lang naman ang 6 months. Tugon ni Justin. Basta, kahit isang araw pa yan na wala ka sa tabi ko. Parang feeling ko 1 taon na. What more kung 6 months, diba? Naiiyak na naman si Claire kahit halos magdamag na itong nag-iiyak dahil first time na mawalay sa ka-long-term relationship na si Justin. Almost 6 years na silang magkarelasyon and ever since na nasa senior high sila. Babe, huwag ka na umiyak. Tatawag ako palagi, okay? Tiningnan naman ni Justin ang kanyang relo. Okay, malilate na ako babe. I need to go. Bye, I love you. Nagmamadaling humalik si Justin kay Claire at sumakay na ng sasakyan patungong airport. Hindi na sumama si Claire sa paghatid sa airport dahil ayaw niyang doon pa siya magngangal-ngal. Mas masakit kasi para sa kanya kung kasama niya si Justin papunta ng airport at babalik siya na mag-isa na lamang. Noong mga unang linggo magkatapos lumipad ni Justin papuntang ibang bansa ay okay pa sila. Palagi itong tumatawag kay Claire. As in walang palya. Matutulog, pagkagising, kakain, papasok sa trabaho, at ultimo kahit paggamit ng banyo. 24/7 silang magkausap at hindi nawawala ng oras sa isa't isa. Hanggang sa magtatong buwan nang bigla na lang nagbago ang pagtrato ni Justin kay Claire. Naging cold na ito at nawawala na ng oras sa dalaga. Babe, miss na kita. Ano nang nangyayari sa'yo dyan? Bakit hindi ka na tumatawag palagi? Tanong ni Claire kay Justin na matsyempohan niya itong matawagan. Babe, alam mo naman na madami akong ginagawa. Nag-update naman ako sa'yo, di ba? Alam mo namang ang dami ko pa rin dapat na i-prioritize. Explain naman ni Justin sa kabilang linya na wala malang kagana-gana. Girlfriend mo naman ako Hindi na ba ako kasama sa mga priorities mo? Garal-gal ang boses ni Claire na tila nais nang umiyak. Ayan na naman tayo Hindi ba napag-usapan na natin to? Paulit-ulit na lang si Claire. Okay, I have to go. Sabay babawan ng tawag. May sasabihin pa sana si Claire ngunit nag-hang up na si Justin. I'm sorry. Sambit na lamang niya sa kanyang sarili. Nang mga sumunod pang mga araw ay mas lalo lang nawala ng oras si Justin kay Claire. Hindi na ito tumatawag sa dalaga and worst ay pinapatayan na ni Justin ng tawag ang kasintahan. Sobrang naapektuhan si Claire sa nangyari sa kanilang relasyon na ultimo pag-aaral niya ay kamuntikan na rin niyang mapabayaan. Ilang units din ang hindi niya naipapasa at kailangan niyang umulit muli. Hanggang sa natapos na nga ang OJT ni Justin at nabalitaan ni Claire na nakauwi na pala ito ng bansa. Kaya naman sinubukan ni Claire na kontakin muli si Justin ngunit... Hello? Babae ang sumagot sa kabilang linya gamit ang telepono ni Justin. Oh, who are you? Nangangatal ang boses ni Claire. Hindi naman nagsasalita ang babae at saglit pa ay narinigin ang boses ni Justin. Who's that, baby? Tanong ng binata sa babae. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Claire. Bigla niyang ibinaba ang tawag at hindi na napigilang mapaiyak. Humagulhol siya na parang nais niyang magwala. Pero nais ni Claire na makasigurado. Nais niya nang wakasan ang mga bagabag sa kanyang dibdib. Nagdesisyon si Claire na puntahan si Ken sa bahay. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sabit ng katulong sa among si Ken. Agad namang lumabas ng sala si Ken at nanlaki ang kanyang mga mata na makita si Claire pala ang kanyang bisita. Nagulat ka ba? Tanong ni Claire na nakataas pa ang kilay. What are you doing here?
Halatang kabado na tanong naman ni Ken. Seriously? Yan ang itatanong mo sa akin, Justin? Hindi ba dapat, I miss you, come here and I'll hug you? Bakit, Justin? Ano lang nangyari sa mga pangako mo? Nangingilid na ang mga luha ni Claire. Iniwas ni Justin ang tingin kay Claire at walang masabi. Hindi niya alam kung paano magsisimulang magsalita. Maya-maya pa ay bumaba na ang isang babae. Baby! Sambit nito. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Claire nang makita ang babae. Gusto niyang sumigaw at sugurin ng babae ngunit may parang kung anong pumigil sa kanya. Siya ba? Diretsong tanong ni Claire. Hindi pa rin sumasagot si Justin at ang babae naman ay nananatili sa kinatatayuan nito ni hindi rin ito makatingin kay Claire. Siya ba? Tumaas na ang boses ni Claire. She's pregnant, Claire. And I don't think I need to explain pa kung bakit siya nandito. Diretsong sambit ni Justin. Sa galit ni Claire ay sinugod nito si Justin at pinagsasampal. Hayop ka! Walang hiya ka! 6 years, Justin. 6 years! At umasa ako na busy ka lang sa studies mo doon. Pero iba na palang pinag-aaralan mo. Tapos ngayon, simpleng-simple mo lang sila sabi sa akin na hindi ka na magpapaliwanag kasi buntis na siya. Umiiyak si Claire habang pinaghahampas si Justin. Sinasalo naman ni Justin ang mga kamay ni Claire at ang tanging nasasabi ay, I'm sorry. Nagtatatakbo si Claire palabas ng bahay ni Justin. At pagsakay ng sasakyan ay doon na siya sumabog. Nagwala siya at nagsisisigaw. Humagulhol si Claire sa sobrang bigat na nararamdaman at iniiyak niya na lang ang lahat ng sakit na naiipon sa puso niya. Hayop ka! Naniwala ako sa'yo. Ang sakit! Ang mga nasabi na lang ni Claire habang umiiyak. Maluha-luha si Claire habang kinukwento niya kay Ken ang kanyang nakaraan. Simula noon, palagi na ako moody. Seryoso sa lahat ng bagay. Palaging nagagalit. As in, hindi ko na alam kung paano ngumiti. Pero yun, dumating ka sa buhay ko. At lahat ng yun, binago mo. Nakangiti sambit ni Claire habang nakatingin sa mga mata ni Ken. May nais sanang sabihin si Ken ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Why, may sasabihin ka ba? Nagtataka namang tanong ni Claire. Wala. Pwede ba kitang tawaging mahal? Iniba na lamang ni Ken ang usapan. Oo naman. Ang sweet nga nun eh. Humalik si Ken sa noo ni Claire at niyakap ang dalaga. May tila bumabagabag sa binata ngunit isinantabi niya yon dahil kitang-kita niya naman sa mga mata ni Claire na masaya ito at ayaw niyang masira iyon. Lumalim ng lumalim ang relasyon ni Claire at Ken. Isinama niya na ang binata sa kumpanya upang kahit papaano ay matuto ito kung paano magpalakad ng kumpanya. Nais ni Claire na mag-explore pa si Ken ng iba pang mga bagay at hindi lamang sa hardin. Ganun pa man ay hindi nagbabago ang ugali ni Ken. Nananatili pa rin siya sa kanyang mga paa at ginagawa pa rin ang kanyang trabaho bilang hardinero kahit ilang pilit pa ni Claire na sinabing maghahanap na ng kapalit niya. Kaya naman natutuwa lalo si Mang Dario kay Ken. Saan ba tayo pupunta? Sambit ni Claire habang nakapiring. Inaalalayan siya ni Ken makaupo at saglit ay tinanggal na ng binata ang piring ni Claire. Kumislap naman ang mga mata ni Claire sa dami ng pailaw na ginawa ni Ken sa hardin. Bukod pa rito ay may table pa sa gitna at may handa rin namang mga pagkain. Wow, mahal, ang ganda! Paano mo nagawa to? Manghang-mangha si Claire at abot hanggang langit ang kanyang mga ngiti. Happy 6th month sa ni mahal! Bati ni Ken sabay abot ng bulaklak kay Claire at hinalikan na sa labi ang dalaga. Tinulungan ako ni Mang Dario dito. Nahihiyang tugon pa ni Ken. Abat, may pasabog ka ng mga ganito ah. Dati naman tamang date lang tayo tapos exchange ng gifts. Siyempre mahal. Kalahating taon na rin tayo at kailangan talagang bongga kapag ganun. Paliwanag naman ni Ken habang hawak-hawak ang mga kamay ni Claire. Nagkwentuhan pa silang dalawa at habang pinagsasaluhan ang hinandang pagkain ni Ken. Uminom ng kaunti at nahiga sa lunti ang damo. Mula sa pagkakahiga
ay pinagmasdan nila ang mga bituin sa langit. Ang ganda ng mga bituin sa langit, ano? Sobrang kislap nila. Sambit ni Claire. Wala nang mas gaganda pa sa'yo, mahal. Sambit naman ni Ken. Tumingin si Claire kay Ken at magkatapat na ang kanilang mga muka. Nagtatama ang kanilang mga mata at nagpapalitan ng bawat buga ng hininga. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Hindi na nakapagpigil si Ken sa kanyang nararamdaman. Naglapat ang kanilang mga labi. Noong una ay dahan-dahan lamang ang mga halik na yon. Ngunit hindi nagtagal ay naging mapusok na si Ken. At ganun din si Claire. Tumayo na si Ken at binuhat na si Claire papuntang quarters niya. Doon ay dahan-dahan niyang inihiga sa kama si Claire at muling siniil ng halik. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa kanila. I love you, mahal. Sambit ni Claire. Ngumiti naman si Ken. I love you too, aniya. Punong-puno ng kaligayahan ang puso ni Claire. Naging isa na silang dalawa at dahil sa nangyari sa kanila ni Ken, ay nararamdamang muli ni Claire kung paano maging isang babae at ang silbi niya bilang kasintahan. Wala nang makakapantay sa kaligayahang nararamdaman ni Claire sa piling ni Ken. Hindi lamang isang beses na may nangyari sa kanila. Nasundan pa ito ng nasundan. Kaya mas lalong umigting ang pagmamahal ni Claire kay Ken. Pagmamahal na napipicture out na ni Claire ang future. Ngunit lahat pala ng yon ay may katapusan. Isang araw ay may isang mensahe na natanggap si Claire mula sa isang anonymous number. Pwede ba tayong magkita? Wika nito sa text. Who are you? Reply naman ni Claire. Tungkol ito kay Ken. Kung pwede sa personal na tayo mag-usap. Tugon ng hindi naman kilalang numero. Nakaramdam ng kaba at takot si Claire. Hindi niya na nireplyan ang numerong yon. Ngunit nag-text pa rin ito ng oras at lugar kung saan sila magkikita. Hindi na pinatahimik ng kanyang diwa si Claire kung kaya naman ay maaga siyang nagpunta sa tagpuan nila. Ikaw ba si Claire? Tanong mula sa likod ni Claire. Bumilis naman ang tibok ng kanyang puso. Lalo pa nang hinarap niya ang taong nagtanong ng pangalan niya. Isa itong babae. Maganda ito na may maiksing buhok at maganda rin ang pangangatawan, ngunit hindi katulad ng balat ni Claire na kulay labanos, ito naman ay morenang balat. Yes, it's Claire. How do you know my name? Nakakunot naman ang noon ni Claire. Inihayag sa mukha ni Claire ang kamay ng dalaga at kapansin-pansin ang singsing nito. Ikakasal na sana kami. Pero sinira mo mga plano namin. Nangingilid ang luha ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Claire. Nag-flashback sa kanya ang bawat sandali na kasama niya si Ken na tila may nais sabihin sa kanya. Mga araw na balisa ang binata, ayon pala ay kinakain na ng konsensya. Mahal siya ni Ken at mas napatunayan niya yon dahil narito na sa kanyang harapan ng babaeng dapat ay magiging asawa pala nito. Ang hindi lamang matanggap ni Claire ay may nobya pala ito ng mga panahon na panay pa rin ang papansin sa kanya ng binata. Napaatras naman ng bahagya si Claire at biglang tumulo ang mga luha. Hindi ko alam. Hindi ko alam na fiancé na siya. Sambit ni Claire habang nakatitig ang luha ang mga mata sa babae. Lumuluha din ang babae habang nakatitig naman sa mga mata ni Claire. Babae ka din. At alam kong alam mo ang nararamdaman ko ngayon. Alam kong hindi mo kasalanan ng mahulog kay Ken. Pero sana, ang naging pagkakamali mo ay gawin mong tama. Mahal ko si Ken. At alam kong mahal niya ako. Kung hindi ka lang dumating sa buhay niya, matagal na kaming kasal. Kaya sana, huwag na nating pahirapan pang mga sarili natin. Hinawakan ng babae ang kamay ni Claire. I'm begging you, please. Ibalik mo na sa akin si Ken. Pagmamakaawa pa nito. Sugatan ng puso na umuwi si Claire. Agad siyang nag-ayos ng gamit at nag-check-in ng hotel. Nagpabook rin agad-agad si Claire ng ticket papuntang US. Buo na ang loob nitong umalis at iwanan si Ken ng walang paalam. Ipinaalam naman niya kay Mang Dario ang kanyang pag-alis, ngunit sinabi niya dito na ipaalam na lamang sa buong tauhan sa mansyon pagkatapos ng 1 linggo. Kinabukasan ay maaga ang flight ni Claire.
At habang nasa eroplano ay may nararamdaman siyang kakaiba. Tila nakakaramdam siya ng sobrang pagkahilo at hindi niya nagugustuhan ang amoy ng pabango ng kanyang katabi. Maya-maya pa ay hindi na kinaya ng sikmura ni Claire at mabilis siyang tumakbo ng banyo at napaduwal. Pagkatapos maduwal ni Claire ay bigla siyang natigilan. Ano tong nararamdaman ko? Parang may kakaiba. Hindi pa rin ako dinadatnan ng monthly period ko. Hindi kaya mga naglalarong hinuha ni Claire sa kanyang isipan. Tila kinurot naman ang puso nang pumasok sa isip niya na marahil ay nagdadalang tao siya. Pagbalik niya sa kanyang upuan ay dumungaw siya sa bintana ng eroplano at biglang napahagulhol. Pero mahina lamang ang kanyang pag-iyak dahil may katabi siya. Pagkarating ni Claire ng US ay nagpa-schedule na kaagad siya ng appointment sa isang OB. Kinabukasan ay maaga siya nagpunta sa klinik nito. Congratulations! You're a mommy now, Claire. You're 4 weeks pregnant. Bati kay Claire ng Amerikanang OB na nag-test sa kanya. Masayang-masaya si Claire na kumpirmadong nagdadalang tao nga siya, ngunit hindi niya pa rin maiwasan ng hindi makaramdam ng pagkalungkot dahil mag-isa niya nang haharapin ang bukas. Mag-isa lamang niyang haharapin ang nakaabang na 9 na buwan. Pagsakay niya ng sasakyan ay muli siyang napaiyak. Bigla namang pumasok sa isip ni Claire kung paanong ihayag ng fiancé ni Ken ang singsing nito sa kanyang muka. Gayong mas malakas pa pala ang hawak niya. Dinadala niya ang anak nila ni Ken. Kung hindi lang sana ako nagparaya. I'm sorry, baby. Hindi ko naman sinasadya na wala kang daddy ngayon pero I promise you na hindi ako magkukulang ng pagmamahal sa'yo, anak. Lahat ng love and care that you deserve, ibibigay ko sa'yo yun. Umiiyak si Claire habang kinakausap at hinihimas ang kanyang tiyan. Unang araw pa lang nawala si Claire sa mansyon ay hindi na mapakali si Ken. Maya't maya nitong tinatanong si Mang Dario kaya naman inamin na rin ng matanda ang totoo. Kinailangang bumalik ni Claire sa US dahil may importante siyang aasikasuhin doon. Sambit ng matanda dahil yun naman ang bili ni Claire na sabihin ito. Hanggang kailan naman po siya doon? Malungkot na tanong ni Ken. Nako iho, yan ay hindi ko baga masabi. Nung minsan kasing umuwi ng US yung si Ma'am Claire, matagal din bago siya bumalik. Nalungkot si Ken sa tugon ni Mang Dario. Sinubukan niyang kontakin si Claire sa lahat ng social media accounts ito ngunit lahat ay deactivated at naka-close. Wala pang 1 linggo ay nagpasya na si Ken na mag-resign at umalis na ng mansyon. Tinahak mag-isa ni Claire ang pagbubuntis. Solo niyang hinarap ang paglilihi at mga tantrums na sarili lamang niya ang nagpapakalma. First trimester, second trimester, third trimester, at si Claire pa rin at ang kanyang sarili. Hanggang sa makapanganak si Claire ay kinaya niyang mag-isa. Sa awa ng Diyos ay isang malusog na baby ang iniluwal ni Claire. And it's a baby girl na pinangalanan niyang Kendra. Pagkatapos ng 6 na taon, kinailangan ng bumalik ni Claire ng Pilipinas para sa launching ng bago nilang clothing line at syempre, kasama ang anak na si Kendra. Dahil sa tagal ng pagkakawala ni Claire ay naging busy siya sa lahat ng appointments at meeting niya. May personal babysitter naman si Kendra na malapit na kaibigan ni Claire dahil ayaw niya ng ibang tao ang titingin at mag-aalaga sa anak niya. Si May, na kaibigan niya ng senior high school, siya ang napili niyang maging babysitter ni Kendra since nag-a-apply naman ito sa kumpanya niya. Hi! Salubong ni Claire kay Kendra pagka-uwi galing office. Mommy! Masayang bati naman ng bata. Humalik naman at yumakap si Claire dito. Oh, kamusta naman ang maghapon yung dalawa dito? Tanong ni Claire kay May. Okay naman, kaso kanina may napanood kasi siyang palabas sa TV tungkol sa family. I don't know, Claire. But out of nowhere, she keeps on asking me about, Tugon naman ni May na nakanguso pa. I think it's time to take a bath na anak. You call Yaya Karen tapos siya na munang mag-give bath sa'yo, okay? May pag-uusapan na kami importante ni Tita May, okay? Malambing na utos ni Claire kay Kendra. Okay po, Mommy! Tugon naman ni Kendra at pumunta na sa personal assistant ni Claire na si Karen. Pagkaalis ni Kendra ay bumaling na si Claire sa kaibigang si May. I am sorry, Claire, ha?
Pero hindi naman sa nangyayang ako. Bakit hindi mo pa sabihin kay Kendra kung nasa ng daddy niya? Ano bang alam niya? Pwede mo namang sabihin na patay na, ganun. Sabit pa nito. I tried. Pero nakukonsensya akong sabihin na ganun. Tsaka kapag kaming dalawa naman yung magkasama, nahandle ko naman kapag nagtatanong siya about sa daddy niya. Ikaw yun, Claire. Pero iba ako. Babysitter niya lang ako. Malay ko ba kung paano ko pagtatakpan na hindi ko naman alam kung nasa ng tatay niya, no? At saka malay ko ba kung sino? Hindi ko nga alam na nagka-boyfriend ka pala sa taray mong yan after your breakup with Justin. Dire-diretsong sabi naman sa kanya ni May. Natigilan naman si Claire. Ay, sorry sa nasabi ko, Claire. Kasi naman, sino ba naman kasi yung tatay ni Kendra? Kilala ko ba? Hindi pa rin mapigilan ni May ang pagtatanong kahit alam niyang naiinis na si Claire. Kilala lang talaga ni Claire ang kaibigan na isa sa mga madadaldal sa klase noong nag-aaral pa sila kaya naman iniintindi na lamang niya ito. Umirap naman si Claire ng bahagya kay May. Magpahinga na tayo? Good night. Ang tanging nasambit na lang ni Claire. Hindi ka na ba kakain? Tanong naman ni May. Hindi na. Tugon naman ni Claire habang papalayo sa kaibigan. Kinabukasan pagpasok ni Claire ng opisina ay sinalubong na siya agad ng kanyang secretary na si Maurice. Good morning, Miss Claire. I just want to remind you po about your hectic schedules and appointments for today. Nakangiting bungad ni Maurice. Nagmamadali naman si Claire. Yes, I know. Today is gonna be a busy day. Well, unahin muna natin ngayon yung mga investors for this upcoming event. Hingal na hingal pa si Claire papasok ng kanyang opisina. May hindi na nga naupo at dire-diretsong kinuha ang mga kailangan niyang dalhin. Iniabot niya yun kay Maurice at muling lumabas. Let's go, sambit ni Claire. Habang nasa daan sa loob ng sasakyan ay patuloy pa rin nag-check ng mga appointment si Maurice. Miss Claire, how about po doon sa magiging new ambassador ng clothing line? Singit ni Maurice habang wala pang kausap si Claire sa telepono. Oh, yeah. Tanungin mo nga siya, Maurice, kung okay lang na hapon. If not, you need to adjust my schedule, okay? Tugon naman ni Claire na hindi tumitingin sa secretary niya dahil busy sa pagtingin sa kanyang laptop. Okay po. Tugon naman ni Maurice. Natapos ang lahat ng appointment ni Claire ng umagang yon at bumalik na muna sila ng opisina upang mag-take ng lunch. Whew. That was a tiring day, ano? Sambit ni Claire habang nagpapahinga. Relax na nakasandal si Claire nang biglang may naaalala. Maurice, hindi ba ngayong oras yung appointment natin for the chosen brand ambassador ng new clothing line natin? Tanong ni Claire sa kanyang secretary. Actually kanina po siya sa conference room. 5 minutes ago po. Tugon naman ni Maurice. Seriously? Bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin? Ano ba naman yan, Maurice? Nakakahiya naman sa kanya. Natatarantang sermon naman ni Claire habang nagmamadali ng tumayo mula sa kanyang working table. Tumayo na rin si Maurice at nagmamadaling sinundan si Claire palabas ng opisina. Inalok mo malang ba siya ng maiinom? Or anything dahil naabala natin siya? My God, Maurice. Medyo naiinis ng sabit ni Claire. Nasa pinto na sila ng conference room na may naalalang tanungin si Claire. By the way, hindi mo pa nababanggit sa akin yung name ng new ambassador. Sabit ni Claire habang binubuksan ni Maurice ang pinto ng conference room. It's Ken Rodriguez po, Miss Claire. Kasabay ng pagtugon ni Maurice sa pangalan ng bago nilang ambassador, ay sakto namang pagtambad ng kahapon ni Claire sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Claire at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig na makita niya si Ken. Hindi siya halos makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya nga alam kung paanong magsisimulang magsalita. Kung anong nararamdaman ni Claire ay ganun din ang nararamdaman ni Ken. Ngunit hindi ito ipinahalata ng binata. Bagkos ay tumayo ito kaagad. Tumikim si Ken. Good afternoon, Miss Claire. Formal na hinayag ni Ken ang kanyang palad. Nagbuntong hininga naman si Claire at hindi malaman kung anong magiging reaksyon. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at biglang lumabas ang conference room. Nagulat naman si Maurice. I'm sorry, Sir Ken ha. We'll be right back po. Humingi ng paumanhin si Maurice sa binata.
Napakagatlabi naman si Ken dahil alam niyang nagulat din si Claire na makita siya. Sa kanyang opisina dumiretso si Claire, tila naglo-loading pa sa utak niya kung bakit sa dinami-dami ng pwede nilang makuha na models ay si Ken pa. Sa kung paano napasok ng binata ang mundo ng pagmomodelo. Miss Claire, is everything okay po? Nag-aalala namang tanong ni Maris. Naghihintay po kasi. Cancel it! Galit na sambit ni Claire. Po? Paano pong cancel po? Palitan mo yung model. Kahit sino basta. Basta hindi lang yung Ken na yun. But Miss Claire, we can't do that po. And why? Nakapirma na po ng contract si Mr. Rodriguez. At nakasaad po doon na hindi po natin pwedeng i-cancel ang kontrata with them. Otherwise, our company will pay triple the price of their talent fee as penalty. At regarding naman po sa request ninyong i-cancel, maaapektuhan po ang mga investors natin for the event kasi sa kanila rin po manggagaling yung desisyon. Nag-spend na rin po sila ng millions sa project na to. Paliwanag naman ni Maurice. Galit na galit si Claire nang gigigil. Miss Claire? Out! Okay lang po ba kayo? I said out! Galit na singhal ni Claire. Binalikan ni Marie si Ken sa conference room. Sir Ken? I'm sorry pero can we reschedule this appointment po? Medyo sumamalam po kasing pakiramdam ni Miss Claire eh. Pagpapalusot ni Maris. Sure. Just give me a call, okay? Tugon naman ni Ken. Ngunit alam naman niyang hindi pa siya kayang harapin ni Claire. Paglabas si Ken ay saka naalala ni Maris na si Ken nga pala ay ex ni Claire kaya ganito na lamang ang inis ng boss niya. Si Claire naman ay tahimik na pinanonood ang CCTV sa conference room dahil alam niyang binalikan niya ni Maurice ang binata. Rinig niya kung paano siya ginawa ng excuse ni Maurice. Maya-maya pa ay pumasok na kanyang secretary. Maurice, tawag ni Claire. Yes, Miss Claire? Thank you. And I'm sorry kung nasigawan kita kanina. It's just that bigla lang ako nawala sa mood kanina. Paliwanag pa ni Claire. Okay lang po, Miss Claire. Naiintindihan ko naman po. Tsaka, sanay na po ako sa ganung mood ninyo. Pero Miss Claire, sorry to ask ha. Di ba po siya yung... Yes, Maurice. And I think naiintindihan mo na ngayon kung bakit ako tinutopak ng ganito. I have nothing to hide from you guys. Pero tama ka. We can't cancel everything. May isa lang akong hihilingin sa'yo. Let's just be professional here and pretend na hindi naging kami 6 years ago. Pwede ba yan? Wala naman pong problema. Tila napapaisip naman na tugon ni Maris dahil wala naman talagang issue sa kanya. Kung hindi, nasa among si Claire. Dahil nga sa hindi maaaring i-cancel ang kontrata, wala namang magawa si Claire kung hindi ang tanggapin na makakasama niya pa rin palagi ang kanyang nakaraan. Okay na sana sa kanya na si Ken ang makakaharap niya, ngunit nang nagkaroon sila ng first ever conference nila, ay kasama ni Ken ang real-time partner nito na nakaharap ni Claire 6 years ago. Hi, Miss Claire. Remember me? Nagulat si Claire dahil biglang lumapit sa kanya ang girlfriend ni Ken. By the way, hindi pa pala ako nagpapakilala sa'yo. It's Elma. And I'm so excited to work with you. May ibig sabihin ba ang tono ng pananalita ni Elma? Ngumiti naman ang tipid si Claire. Hindi niya maintindihan ang mararamdaman, ngunit nag-iba ng aura si Elma way back nang makaawa pa ito na hiwalayan niya si Ken. Mataas na ang tingin nito sa sarili at may pang-aasar ang mga tingin kay Claire. Nagba-background check si Claire sa kung paanong naging model si Ken at si Elma at doon niya nakita na na-discover ang dalawa sa isang reality show. Sobrang naging sikat yung love team nila, Miss Claire, simula nang makilala sila ng tao. Pero alam niyo po, may chismis din kasi, nahiwalay na daw ang dalawa kasi pangit daw po yung ugali ng Elma. Bali, couple po sila kapag kaharap ang mga tao pero sa tunay na buhay, hindi naman po. Pagmamarites naman ni Maris. Tahimik namang nakikinig si Claire. Hindi ba ikakasal sila? Biglang tanong pa nito. Balita nga din po bago sila maging sikat na model. Pero mas pinili daw po ni Ken yung career kesa sa kasal nila.
Ayaw pa daw pong mag-settle down ni Guy eh. Napatulala naman si Claire sa hangin at inabsorb ang chika ni Maris. Alam niyo po, Miss Claire, mas bagay po kayo. Natauhan naman si Claire. Bumalik ka na sa trabaho mo, Maris. Patay mali siya naman na sambit niya. Lumabas naman kaagad si Maris at naiwan mag-isa si Claire. Saglit pa ay bigla naman siyang napangiti. Matagumpay na natapos ang mga photoshoots and endorsements ni Ken at Elma as a couple. Tila hindi naman nag-boost ang tandem ng dalawa. Isang araw ay may biglang tumawag na endorser kay Maris at hinahanap nila si Claire. What? Ako ang kukunin nila for the ad? Gulat na gulat naman ang reaksyon ni Claire dahil siya ang nais na i-partner kay Ken at hindi si Elma. Opo, Miss Claire eh. Sabi ko naman po sa inyo mas bagay kayong dalawa eh. At dahil nga sa mababang sales ng clothing line ng company ni Claire ay pumayag na rin siya na maging endorser ng sarili niyang product. Maging sa ibang endorsement ay silang dalawa na rin ang kinukuha. Wala namang magawa si Claire dahil kailangan niya makisama kay Ken sa harap ng camera. At after naman ng mga photoshoots ay hindi niya na kinakausap nor tinitingnan pa ang binata. Trabaho-trabaho lang talaga. This can't be happening! Nagwawalang pumasok si Elma sa meeting nila Claire with a group of companies about the products na ini-endorse nila ni Ken. Good morning everyone. Sorry to interrupt pero may concern lang ako. Baka nakakalimutan niyong ako ang partner ni Ken and supposed to be ako ang kasama niya sa lahat ng mga endorsements na inaalok niya sa kanya. Remember the contract na pinirmahan ko? Pagmamaldita pa ni Elma. Walang makakuha ng video sa ginagawa niya dahil rules ni Claire sa kanyang premises na no phone and cameras allowed during meetings. Aware si Elma doon, kaya naman malakas ang loob niyang magwala-wala roon. Saglit pa ay tumayo ang isang client. Elma, alam mo rin na hindi nag-click ang tandem ninyo ni Ken. So we can't do anything about it. It just happened na may nakapansin na okay si Claire and Ken together. Business is business, Elma. You're just a model. How will you know anything about it? Pagpapahiya nito kay Elma. Natigilan naman si Claire sa sinabi ng client nila. Alam niyang na-offend si Elma lalo pa at nagtawanan ng lahat ng naroon. About the damages in your contract, we are willing to pay for the penalties. Hindi pa natatapos magsalita ang client ni Claire ay lumabas na si Elma dahil napahiya na ito. Nagpatuloy naman sila sa pagmi-meeting at napapaisip si Claire sa nangyayari. Nag-boost ang tandem ni Claire at ni Ken. Natakloban ang love team nila ni Elma. Iritang-irita si Elma habang nagsuscroll ng kanyang mga social media accounts na puro si Claire at Ken ang laman. Napatingin naman si Ken na busy habang nagte-treadmill. Anong problema? Tanong ni Ken. Umirap naman si Elma. Hindi ako papayag na ganito lang. Tumayo si Elma mula sa kanyang kinauupuan at iniwan si Ken. Napapailing naman si Ken sa inaasal ni Elma. Gumawa ng paraan si Elma upang maibalik ang fame sa love team nila ni Ken. At dahil marami nga itong source at kilalang magagaling na manager, ay nabigyan ulit sila ng break sa ibang commercials. Hindi talaga nagpapatalo si Elma. Naiinis na sabi ni Maris habang pinapanood ang interview ng dalawa ni Ken sa isang talk show. So, hindi totoo na hiwalay na kayo ni Ken? Tanong ng sikat na host ng talk show na pinaggasan ni Ken at Elma. Alam mo naman sa showbiz, lahat ng chismis gagawin nila. Pero syempre, hindi pa rin matitibag ang Kelma love team. Maarteng tugon naman ni Elma sabay naghiyawan ng mga fans nila na naroon. Ang hindi naman alam ni Maris ay naroon pala sa likuran niya si Claire at nakikinood. Ay, andyan po pala kayo, Miss Claire. Nagulat naman si Maris nang makita si Claire. Hindi naman nagsalita si Claire at bumalik na lamang sa kanyang working table. Nung araw ding yon ay may photoshoot si Claire at Ken. Oh guys, after this walang uuwi ha. Lalo ka na, Miss Claire. You have to stay. It's my birthday. Announce ng kanilang photographer. Hindi na nakaimik si Claire dahil marami din mga gatherings siyang hindi pinuntahan kasama ang crews ng production nila. This time ay hindi naman na siya makatanggi dahil birthday ng photographer nila at ka-close niya ito. Kaya naman ng gabing yon after ng photoshoots nila ay dumiretso na sila sa venue.
Sa isang malaking table ay magkakasama na sila. Kaya naman ay hindi maiwasan na hindi magtama ang mga mata ni Claire at Ken. Lalo pa't hindi na nawala ang tingin ni Ken sa dating nobya. Miss Claire, okay lang po ba na magkakasama po tayo sa iisang table? Tanaw ng birthday boy na may pagkasilayas. Sure. Ano ka ba? Hindi naman ako maarte, ano? Tugon naman ni Claire. Nakakahiya kasi. Natatawang sambit pa ng bay. Ano ka ba? Mabait yan si Miss Claire. Mukha lang talagang mataray. Sambit naman ni Maris na kasama pa rin ni Claire. Natatawa naman si Claire sa sinabi ni Maris. The whole night, uminom lang sila, kantahan, kwentuhan at may pa-parlor games din. Hanggang sa tila nararamdaman na ni Claire na medyo tipsy na siya. I need to use the washroom. Medyo may tama ng salita ni Claire na nagpaalam kay Maris. Sasamahan ko po kayo, Miss Claire. Presenta naman ang sekretary niya. No, stay here. Kaya ko na to. So, mag-isang pumunta ng banyo si Claire kahit alam niyang medyo doble na nga ang tingin niya sa daan. Nagkataon naman na may dalawang lalaki sa daanan ni Claire at hinarang siya nito. Mga staff ito ng production na may hawak sa endorsement nila ni Claire. Oh, Miss Claire, mukhang lasing na po kayo ah. Tulungan ko na po kayo. Sambit ng isang lalaki. Huy, huwag mo ang pakialaman si Miss Claire, para kang sira pare. Saway naman ang kasama nito. Nakatingin lamang naman sa kanila si Claire na namumungay na ang mga mata. Pilit pa rin lumalapit ang lalaki at hinatak ang bewang ni Claire. Bastos ka! Sinampal ito ni Claire. Aray! Singhal naman ang lalaki. Gago ka pala eh. Akmang sasampalin balik ng lalaki si Claire nang biglang may humatak sa damit niya. Si Ken. Matatanggal ka na sa trabaho, makukulong ka pa. Sambit ni Ken ang mata sa lalaki, sabay tapon sa lalaki palayo. Tara na pare. Yaya ng kasamahan nito at nagmamadali ng dalawa na umalis diretso ng pauwi. Are you okay? Tanong ni Ken na hindi naman masyadong uminom dahil nakikita niyang panay ang shot ni Claire. Nais niyang masigurado na okay si Claire. Naniningkit naman ang mga mata ni Claire at tumitig kay Ken. Saglit pa ay tumawa ito. Ikaw? I'm always fine. I'm always good, Ken. Hindi naman kita kailangan eh. Umalis ka na nga. Wala naglakas na itinutulak ni Claire si Ken. Bigla namang dumating si Maris. Saglit itong natulala at napakagat-labi. Sa tingin ko, iuwi mo na si Madam. Ako na lang mag-i-explain sa kanila. Pakisuyo ni Maris kay Ken. Kaya naman ay inilalayan na ni Ken si Claire palabas at isinakay na sa sasakyan niya. Bakit ako nandito? Lasing ang boses na tanong ni Claire. Kinuha ni Ken ang towel at binasa iyon ng mineral water. Pinunasan niya si Claire sa mukha upang mahimasmasan ito. Nang mapansin niyang may tumulong luha mula sa mga mata ni Claire. You lied to me. Umiiyak na sambit ni Claire. Hindi naman nagsasalita si Ken at patuloy lamang na pinupunasan ang mukha ni Claire ng basang towel. I trusted you. This time ay may panduduro na si Claire. Akala ko ako lang, Ken. Sabi mo diba hindi mo ako sasaktan? Patuloy na umiiyak si Claire. I'm sorry, Claire. Pero hindi ito ang tamang oras para ipaliwanag ko sa iyong lahat. Sambit ni Ken. No! Sa tingin mo kailangan kong paliwanag mo? Hindi na. Hindi na. Tila nagwawala na sambit naman ni Claire. Saglit pa ay sumandal na ito sa kinauupuan at bigla na lang na nakatulog. Hinaplos-saplos pa ni Ken ang makinis na mukha ni Claire. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, Claire. Hindi ko lang alam kung paano ko ulit mababawi ang puso mo na puro kalungkutan at binabalot ng galit. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Pangako yan. Bumalik ko si Claire mula sa mahimbing na pagkakatulog nang mga salitang yon ang narinig. Alam niyang boses iyon ni Ken. Bumaba agad siya ng salas at nakitang nakaupo roon si May. Binabantayan si Kendra. Good morning. O ayan, tamang-tama yung baba mo.
Dadalhan sana kita ng tea, sambit ni May. Naupo naman si Claire na nakatulala pa rin sa kawalan. Saglit pa ay lumapit si Kendra. Good morning, Mommy! Bati nito kay Claire sabay halik sa pisngi ng ina. Good morning too, honey. Bati din ni Claire at humalik din kay Kendra. Agad ni Mom bumalik sa kanyang mga laruan si Kendra. Claire, baka may gusto kang i-share sa akin. Biglang sambit ni May kay Claire. Ha? Nagtataka namang tanong ni Claire sa kaibigan. Hinawakan ni May ang kamay ni Claire. Nararamdaman kong may mabigat kang dinadala, Claire. Kaibigan mo ako. At sa matagal na panahon at hindi mo maitatago sa akin ang problema mo. I want you to know na nandito lang ako for you. Handa akong makinig. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Claire. Mabuti na lang at marunong makiramdam tong si Karen kaya naman mas nilibang pa nito si Kendra upang hindi makita ng bata na umiiyak ang mommy niya. Lumapit naman si May sa tabi ni Claire at hinaplos-haplos ang likod nito. Siya ba? Tanong ni May na tila may laman. Yung nagatid sa'yo kagabi. Bigla namang nag-flashback sa isip ni Claire ang nangyari nung gabing yon. Napapikit siya. Si Ken nga marahil ang nagsabi sa kanya ng mga salitang naririnig niya sa kanyang panaginip. Claire, muling tanong ni May. Wala nang maitatanggi si Claire dahil na-corner na siya ng kaibigan. Tumango siya ng bahagya at tumanaw muli sa labas. Ang laki ng pagkakahawig nila ni Kendra, kaya alam kong siya. Please, May. Ayoko may iba pang makaalam nito. Claire, naririnig mo bang sinasabi mo? Aalisan mo ng karapatan ng anak mo na malaman kung sino talaga ang ama niya? Mahinang boses na pinagsabihan ni May si Claire. Pero mas mabuti ng ganon. Walang karapatan si Ken na malaman niyang tungkol sa anak ko. Kung masasaktan ng si Kendra, dahil hindi na kami magkakasama pa ng daddy niya. Mas mabuti hindi na lang sila magkakalala. Madiing sabi ni Claire. Napapaining na lamang si May. Alam niyang matigas si Claire at kung ano man ang sasabihin nito, ay alam niyang paninindigan ng kaibigan. Hindi na lamang umimik si May at hinayaan na lang si Claire sa gusto nito. At dahil sa magulong isip ni Claire ay nagpa siya na muna siyang mag-out of town kasama ang anak na si Kendra at si May. Sa Baguio niya namang naisip na mag-staycation. Wow, ang ganda naman dito, Mommy! Tuwang-tuwa si Kendra sa napiling bahay ni Claire na pagsistayhan nila. All for you, baby. Sambit naman ni Claire sabay halik sa anak. Ang sweet naman ni Mommy, ano? Sambit naman ni May. Ngumiti na matamis si Kendra. Nahiga sa sofa at naglaro na muna sa kanyang tablet. You'll be okay soon. Sambit naman ni May habang hinahaplos ang balikat ni Claire. Ang inaakalang tahimik na bakasyon ay mas lalong magpapagulo ng buhay ni Claire. Hindi naman inaasahan na may isang paparazzi na makakakita kay Claire na kasama si Kendra. Kinuhanan sila ng litrato at naipost agad sa lahat ng social media platform. Kamukhang kamukha ni Ken ang bata. Hindi kaya si Ken ang ama? Kaya pala bagay na bagay silang dalawa ni Claire. Mag-ex na talaga sila before kaya there's a possibility na anak nga yan ni Ken. Mga nasasabi ng netizens sa post na litrato ni Kendra kasama ang inang si Claire. Umapila agad si Ken dito. Pag-uwi ni Claire ay hindi na siya tinantanan ni Ken. Ngunit pilit namang umiiwas si Claire at maging ang mga photoshoots nila ay hindi na umaattend si Claire. Ngunit isang araw ay na-corner siya ni Ken. Claire, let's talk. Sambit ni Ken at hinarangan ng daan ni Claire. Tila wala namang narinig si Claire at akmang dederecho pa. Ngunit mabilis na nahablot ni Ken ang kanyang kamay at isang hagupit na sampalang ay ginawa ni Claire sa mukha ni Ken. Don't you dare touch me! Sambit ni Claire. Nanggigigil ito. Tumaas naman ang kamay ni Ken at saglit pa ay ibinaba na rin. Anak ko ba siya? Diretsong tanong pa rin ni Ken. Ngumisi naman si Claire. Why? Why can't you just answer my damn question? Anak ko bang batang kasama mo sa litrato? Tumaas na ang boses ni Ken. Hindi! Hindi mo siya anak.
Happy? Nasagot ko na ang tanong mo, Ken. May kailangan ka pa ba? Kasi kung wala na, aalis na ako. Kasi marami pa akong trabaho. Umirap naman si Claire at tatalikod na sana. Hindi ako naniniwala. Madiing sambit ni Ken. Hinarap siyang muli ni Claire. Wala naman akong pakialam kahit ano pang isipin mo, Ken. Basta sinabi ko na, hindi mo siya anak. Sa maniwala ka man o hindi, wala kang anak sa akin. So, leave me alone. Maluha-luha namang pagmamatigas ni Claire at iniwang mag-isa si Ken sa hallway. Alam ni Ken na anak niya si Kendra. 6 na taon na ang bata at 6 na taon na rin ang nakalilipas simula nang umuwi si Claire ng US. Kaya naman upang mapalapit sa bata ay pinupuntahan ni Ken sa school si Kendra. Nagkukunwari pa siyang janitor upang makapasok lang sa school. Psst! Sit-sit ni Ken kay Kendra. Talagang tsiniyempo niyang break time ng bata. May dala siyang pasalubong para dito. Lumingon naman si Kendra at hindi pinansin ni si Ken. Ngunit hindi siya sumuko. Kendra! Tawag ni Ken dito dahil nabasa niya ang name tag na to. How do you know my name po? Ang cute na boses ni Kendra na tinanong si Ken. Kasi po nabasa ko sa name tag ninyo. Nakangiting sambit naman ni Ken. For you? Sabay abot ng pasalubong niya sa bata. Hindi naman yon tinanggap ni Kendra. Ayaw mo ba? Umiling-iling si Kendra. Mommy told me po na wag tatanggap ng kahit ano from strangers. But I'm not a stranger. Ano pong name ninyo? Friend po ba kayo ni Mommy? Hindi naman makapagsalita si Ken dahil hindi niya alam kung paano magpapakilala sa anak. It doesn't matter. I just wanna hug you, at least. Para namang maiiyak si Ken sa paghiling na mayakap si Kendra. Are you lonely? Okay, I will give you a big hug. Yumuko pa si Ken at niyakap ng mahigpit si Kendra. Doon na tumulo ang mga luha ni Ken at hindi na napigilang mapaiyak. Saglit pa ay tumunog na ang bell. Bye-bye, I need to go back na. See you around. Nagpaalam na si Kendra. Napahagulhol na lang si Ken. Sa bawat ngiti, sulyap at salita ng batang si Kendra ay alam na alam niyang anak niya nga talaga ito. Napakalakas ng lukso ng dugo na nananalaytay sa kanilang dalawa. Lalo pa nang niyakap niya ang bata. Hindi maipagkakaila na anak nga ni Ken si Kendra. Halos araw-araw ay dinadalaw ni Ken si Kendra sa school. Lahat ay ginagawa niya upang makuha ang loob ng bata. Hindi nagtagal ay nakuha din ni Ken ang loob nito at mismong si Kendra na ngang nagawa ng paraan para makapag-bonding sila ni Ken. Bakit late ka na nagpasundo kahapon, sabi ni Tita May mo? Tanong ni Claire kay Kendra dahil hindi siya pumasok sa opisina. Nagplay po kasi kami ng mga classmates ko Palusot ni Kendra. Pero ang totoo ay nagbonding pa sila ni Ken. Tila iba naman ang pakiramdam ni Claire. Pagkatapos nilang kumain ay kinausap ni Claire si May. May nararamdaman akong kakaiba, sambit ni Claire. Huh? Like what? Nagtataka naman si May. Tahimik kasi si Ken Tapos si Kendra naman napapadalas yung pag-overtime sa school with her classmates. Pero noon, hindi mo naman siya mapag-stay sa school ng matagal kapag out na sila. Uwing-uwi naman siya palagi. Paghihinala pa ni Claire. Anong ibig mo sabihin? Nagtataka naman si May. May dapat akong malaman. May nabubuong plano naman si Claire. Mommy, where's my uniform? Tanong ni Kendra kinabukasan. Hindi ka papasok? Sambit ni Claire. Po? Pero bakit po? I need to go to school, Mommy. Umiyak na kaagad si Kendra. Nagmatigas si Claire at iniwan na muna ang anak kay May. May nais siyang madiskubre. Samantala, si Ken naman ay naroon ng muli sa school ni Kendra. Are you waiting for her break time? Ginulat ni Claire si Ken. Dahan-dahan nang humarap si Ken at nanlaki ang mga mata niyang makita si Claire ang sumalubong sa kanya at hindi si Kendra. Ano? Hindi ka makapagsalita, Ken?
Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Galit na sambit ni Claire. Ngumisi naman si Ken. Kakasuhan mo ako? Nagpapatawa ka ba? Ano naman nakakatawa? Ikaw. Kakasuhan mo ako. Ako sa sarili kong anak. Ikaw ang nakakatawa, Ken. Sino naman ang nagsabi sa'yo na anak mo si Kendra? Ha? Wala kang anak. At kapag hindi mo pa ako nilubayan, at hindi mo rin nilubayan ang anak ko, hihimas ka talaga ng rehas. Sambit ni Claire at tinalikuran na si Ken. Oh, really, Claire? Call all the highest majesty then. At isa lang magiging laban ko. Ipapa-DNA test ko si Kendra. Natigilan si Claire at galit na hinarap si Ken. Ang kapal din naman ang mukha mo. Pagkatapos kong paghirapan at mag-isang dinala sa sinapupunan ko si Kendra, nandito ka at basta-basta mo na lang sasabihin na ikaw ang tatay niya? Saan ka nagpakatatay, Ken? Kailan? Paano? Naluluhang sumbat ni Claire. So, anak ko nga talaga si Kendra. Hindi naman makasagot si Claire, bagkos ay bumaling sa ibang direksyon. Kung alam ko lang na nagdadalang tao ka nung araw na yon nung umalis ka, Claire, susundan kita kahit saan ka mong magpunta. Pero nang sinabi sa akin ni Mang Dario na umalis ka dahil may importante ka daw na trabaho na higit pa sa kahit anong bagay, naisip kong hadlang lamang ako sa career mo kaya hindi na kita inabala pang hanapin. Sinupukan ko pa din naman, Claire. Pero sarado ng mga social media accounts mo. Ikaw ang nagsarado ng pinto mo. Ikaw ang nagtanggal ng karapatan sa akin para maging ama ni Kendra. Naluluha na rin si Ken. Sa tingin mo ba hindi ako sumugal? Nalaman ko na lamang na nagdadalang tao ako nung nasa eroplano na ako. At bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung bakit ako umalis? Nagparaya ako, Ken. Nag-giveaway ako. Kasi sinungaling ka. Manluloko ka. Naniwala ako sa mga sinabi mo na ako lang. Na hindi mo ako lolokohin. Na hindi mo ako sasaktan. Pero anong ginawa mo, ha? Makuha mo lang ang gusto mo? Pinasakay mo ako sa lahat ng kasinungalingan mo. Ikakasal ka na pala. Umiiyak na si Claire. Claire, lahat ng sinabi ko sa'yo, simula't simula pa lang lahat ng yun totoo. Sa maniwala ka at sa hindi. Wala na talaga kami nung Elma na yun nung dumating ako sa mansyon. Hindi ko lang din siya maintindihan kung bakit yun ang sinabi niya sa'yo nung araw na nakipagkita siya sa'yo, pero sa totoo lang, lumuwas pa siya dito sa Maynila dahil natuloy na yung matagal naming pangarap na makapasok sa PBB. Alam kong hindi ito ang tamang oras para ikwento yon. Pero gusto ko lang na maging klaro sa'yo, Claire. Matagal na kaming wala ni Elma. Paliwanag ni Ken. Natulala naman si Claire na tila naliliwanagan ang isip. Ibig mong sabihin, nagsinungaling sa akin si Elma? Tanong ni Claire. Oo, Claire. At kung sana'y binigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipaliwanag sa iyo ang lahat. Hinawakan ni Ken ang kamay ni Claire. Eh di hindi ka sana nag-iisa ng mga panahon na pinagbubuntis mo si Kendra. If only I can turn back time. Gagawin ko lahat para hindi ka mahirapan at hindi mo maramdaman ang struggles ng pagdadalang tao. Nadadala na si Claire ng mga sinasabi ni Ken at tila nagiging marupok naman ang puso niya. Mahal pa niya si Ken ngunit hindi niya alam kung paano ito aaminin sa kanyang sarili. In denial, kumbaga. Dahan-dahan namang hinawakan ni Ken ang mukha ni Claire at itinapat sa kanyang mukha. Ngunit naisip ni Claire na may mali. Napaatras siya. Okay, Claire. What's wrong? Tanong naman ni Ken. Napailing-iling naman si Claire at tumakbong palayo kay Ken. Ang hindi naman alam ay nagba-viral na pala sa FB Live ang isang citizen na nakita silang nag-uusap at kitang-kita kung paano siyang hawakan ni Ken sa mukha. Pag-uwi naman ni Claire ay bumungad agad sa kanya ang nag-aalalang si May. Claire, halika dali! Tawag nito kay Claire. Gulat na gulat si Claire na makitang nakapost na ang pagsusuyuan nila ni Ken kanina lamang.
Medyo malayo lamang ang kuha kaya hindi rinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit ang hindi makakatakas ay ang paghawak ni Ken sa kanyang mukha. Nai-imagine ko ng mukha ni Elma. Ano ba kasi ginagawa mo dun? At bakit sa public pa kayo nag-uusap? Alam mo naman na celebrity na kayo, 'di ba? Kaya kahit sino makakakita sa inyo, talagang pagpipiyastahan kayo. Paano nang gagawin mo niyan? Sermon pa ni May. Hinilamos naman ni Claire ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha. Naguguluhan siya. Maya-maya pa ay tumunog na ang kanyang cellphone. Tumatawag si Ken. Sambit ni Claire. Sagutin mo. Payo naman ni May. Anong sasabihin ko? Ano ba napag-usapan niyo kanina? Bigla namang tumigil ang pagtawag ni Ken. Nagbuntong hininga naman si Claire. Saglit pa ay muling tumawag si Ken. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinatay na ni Claire ang kanyang cellphone. Bakit? Nagtataka naman si May. Tama na siguro ang stress sa amin. Nagkamali ako na pag-uwi dito sa Pilipinas. Ayokong pagdating ng panahon, si Kendra na naman ang maaapektuhan ng mga nasasabi ng mga tao. Alam kong malaking issue na naman ang pinasok ko kanina. And the only way para lusutan yun is to go back to the US. Buong loob na desisyon ni Claire. Bakit mo naman tatakasan ang problema, Claire? You have to face it. Nandito ka na, oh. Oo, mahirap. Pero malay mo, diba? Kapag nasettle yun na to ni Ken together, magiging okay na kayo. Kendra will have the family na matagal niya nang hinahanap. The family that Kendra deserves. Sambit naman ni May. Settle together? Umiiling-iling si Claire. We can't do that anymore. May career na iniingatan si Ken. At malabong piliin niya kami over his dreams. Okay na ako, May. Nakapag-desisyon na ako. Nagpabook agad ng ticket papuntang US si Claire. Buo na ang desisyon niya na bumalik ng Amerika. Ano na kayang balita sa CEO na si Miss Claire de la Fuente at sa sikat na modelong si Ken Rodriguez? Matapos ang napakalat na live video nila kamakailan, tuluyan na nga bang masisira ang love team ng Kelma? Abangan natin yan mamaya dito sa Showbiz 101. Sabay pa tayo ng TV ni Claire. Mabuti na lang aalis na kami. Sobrang toxic na dito eh. Nasistress na ako. Hindi na natapos yung balitang yan. Malungkot ang sambit ni Claire. Oo nga. Nakakalungkot lang at di naman namin kayo makakasama ni Kendra. Mamimiss ko kayong dalawa. Tila nais namang umiyak ni May. Ikaw din, May. Mamimiss ka din namin ni Kendra. Hayaan mo. Kapag okay ng lahat, malay mo, magbakasyon ulit kami dito. Kailan pa yun? Napakalabo niya sa susunod na taon, ano? Maybe after 10 years? Pagbibiro pa ni Claire. Basta mag-iingat kayo dun, ha? Palagi. Magiging okay ka din, Claire. Mag-heal din lahat ng sugat mo. Nakangiting sambit naman ni May at hinawakan ng kamay ni Claire. I will. Tipid na tugon ni Claire at bigla namang pumatak ang kanyang mga luha. Isang araw bago ang flight ni Claire ay naisip niyang tumambay sa garden. Nireminisce niya ang lahat ng magagandang nangyari sa kanya ng mga panahon na bagong kilala pa lang niya si Ken. Bakit ka ba tingin ng tingin? Mataray na singal ni Claire kay Ken. May dumi ka kasi sa mukha. Tugon naman ang binata. Ha? Saan? Kinapaka pa naman ni Claire ang kanyang mukha. Lumapit naman si Ken sa kanyang pisngi at bahagya ang ilong niya. Hoy! Nanananching ka ba? Galit na galit si Claire pero sa loob-loob niya ay natutuwa siya at masaya siya sa tuwing lumalapit sa kanya si Ken. Sariwang-sariwa pa para kay Claire ang mga sandaling nakasama niya si Ken. Bawat sulok ng hardin ay magagandang ala-ala ang kanyang nakikita. Mga ala-alang akala niya noon ay walang katapusan. Ngunit, kailangan na din talagang tuldukan. Masakit man para kay Claire ang kinahinatnan ng kanilang relasyon, ay masaya naman si Claire sa iniwang bakas ng kahapon. Meron na siyang isang Kendra na alam niyang kanya lang
at hindi siya iiwan. Kaya nagpasalamat pa rin si Claire na nakilala niya si Ken dahil kung hindi, wala siyang Kendra. Kinabukasan ay maagang gumising si Claire upang mag-asikaso para sa flight nila. Nagtataka siya dahil hindi nagpaparamdam si May. Sinubukan niya itong tawagan ngunit naka-off ang phone nito. Ano kaya nangyari doon? Akala ko ba hahatid niya kami ng airport? Sambit ni Claire sa kanyang sarili. Pagkatapos siyang maligo ay ginising na ni Claire si Kendra upang asikasuhin na rin ang bata. Nang okay na ang lahat ay nagpaalam na si Claire sa lahat ng mga katulong at tauhan sa mansyon. Sumakay na sila ni Kendra ng sasakyan. Bumiyahe na papuntang airport. Habang nasa daan ay nagulat si Claire dahil may humarang sa kanilang isang itim na van at pilit na pinapabuksan ang kanilang sasakyan. Sino kayo? Mabilis na niyakap ni Claire ang anak na si Kendra. Ngunit pagkatapos ng magtanong ay tinakpan niya na ang kanyang bibig ng panyo na may pampatulog at nawala nang ng malay si Claire. Sa pagmulat ni Claire ay wala siyang ibang makita dahil nakataklob siya ng isang itim na tela at nakagapos ang kanyang mga kamay. Nasaan ako? Nasaan ang anak ko? Anong kailangan niyo sa akin? Nagpupumigla si Claire. Naaniga ni Claire na may bumukas ng spotlight. Ikaw ang kailangan ko. Aniya ng isang boses na hindi ma-recognize ni Claire. Dahil tila robot ang nagsasalita. Ako? Pera ba? Bibigyan kita. Basta pakawalan mo lang kami. Nasaan ang anak ko? Flight namin mamayang hapon kaya please maawa ka. Pakawalan mo na kami. Umiiyak pa si Claire. Pakakawalan? Hindi ka na makakawala sa akin, Claire. Habang buhay ka nang magiging akin. Hindi na kita pakakawalan pa. Pagkatapos sa mga katagang yon ay tinanggal na nga ang telang itim na nakataklob sa ulo ni Claire. At laking gulat yan ang tumambad sa kanyang harapan si Ken. Nakaluhod ito at hawak ang kumikinang na singsing ay nananatiling nakatulala si Claire at patuloy na tumutulo ang mga luha. I know we had a hard time bago makarating dito. You all have those veins and had to face all the struggles alone. And I know that I don't deserve to be here in front of you kneeling down with this ring. But I know for myself that I can't live without you, and I can't live facing the future on my own. I need you. I need Kendra. You guys mean so much to me. I didn't picture out a happy family thinking about my own career and dreams. Then you came along. Everything's changed and led me to a meaningful road of life. Now, I want to unlock this next level of us. I want you to be my forever. Claire de la Fuente. Please, marry me. Umiiyak namang sambit ni Ken. Iyak nang iyak si Claire. Iyak na akala mo'y inagawan ng candy. Yes! 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 Umiiyak na nakangiting tugon naman ni Claire. Agad namang tumayo si Ken at isinuot na ang singsing sa magandang daliri ni Claire. Mabilis din niyang inalis ang nakagapos sa kamay ni Claire at isiniil ito ng halik. Naririnig na lamang ni Claire na nagpapalakpakan ng mga tao sa kanila habang pinapanood sila. Nagbuksan na ang lahat ng ilaw sa theater at kung saan sila dinala ng mga lalaking hindi kilala. I love you so much, Claire. And I thank you for saying yes. Mata sa matang sambit ni Ken. I love you too, Ken. Hindi na ako mag-iinarte pa. Hindi na ako magdadalawang isip pa. Para kay Kendra at sa kaligayahan, tinanggihan ko noon. Hindi na ako para maging duwag pang muli. Sambit naman ni Claire. Kaya pala wala si May ay kasama rin siya sa planong ito ni Ken. Ganon din si Kendra. Mga kaibigan nila ang naroon at success sa pagpo-propose ni Ken kay Claire. Where is Kendra? Tanong ni Claire. Saglit pa ay lumapit sa kanila ang bata. Mommy! Sambit nito.
Oh, come here, baby! Niyakap naman ito ni Claire at kinarga. Tiningnan niya si Ken na tila ba may ibig sabihin ang mga mata. Kendra, anak? You don't need to mention it to mommy, okay? I know everything now. I'm so glad that I have my family now. Thank you, Daddy, for making my dreams granted. Kinuha ni Ken si Kendra kay Claire at ikinarga iyan. All for you, Mommy. Sambit naman ni Ken sabay halik sa pisngi ng anak. Nakakunot naman ang noon ni Claire at nagtataka. So, alam mo na, anak. Tanong tuloy nito. Yes, Mommy. Tita May together with Daddy set this up. And-explain po nila sa akin lahat-lahat. Nabubulol naman ang sambit ni Kendra. Oh, my heart is full. Lumingalinga si Kendra. At nang makita si May, ay sumenyas ng tahimik kaya sa kaibigan. Nag-flying kiss naman si May kay Claire. Tumikim naman si Ken habang hawak ang mikropono. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin para maging successful ang proposal na to. Sa lahat ng narito, para masaksihan ang pag-yes ng ating magandang CEO na magiging asawa ko na. Whew! At syempre kay Lord na binigyan pa rin kami ng pagkakataon na maitama ang lahat at magkakasamang muli. Again, thank you guys! And it's a yes! Kain na! Masayang-masayang sambit ni Ken kasabay ng mga palakpakan. Sa gitna ng kanilang kasiyahan ay nakita ni Claire na nagba-viral na kaagad ang live proposal ni Ken. Hati ang opinyon ng taong masa. May natutuwa at may nagagalit. Mahal, ipinakita ni Claire kay Ken ang mga nababasang bash sa kanila. Hinalikan naman ni Ken sa noo si Claire. Hindi na silang importante sa akin ngayon, mahal. Kayo na ni Kendra ang pinaka-importante sa akin ngayon. Kaya wala na akong pakialam kung may balikan pa akong career or wala na. Ang mahalaga, kasama ko na kayo. At hindi ako papayag na mawala kayong muli sa akin. Babawi ako, mahal. Nakangiting sambit ni Ken. Salamat, mahal. Sambit ni Claire sabay yakap ng mahigpit kay Ken. Pagkatapos ng isang taong preparasyon, ay naikasal na rin si Claire at Ken. Umaapaw sa saya ang puso ni Claire. Hindi siya makapaniwala na ito palang magiging resulta ng lahat ng mga pait at sakit na dinanas niya. Sobrang saya niya dahil nakamit niya na ang pamilyang inaasam-asam na akala niya tuluyan ng pagkait sa tadhana sa kanya. Hindi naman nawala sa linya niya ang pagiging modelo si Ken dahil mas sumikat pa siya sa nangyaring viral video ng proposal. Ngunit si Ken na lamang ang nag-decide na alisin na ang mundo ng pagmamodel dahil nais niya namang mag-focus sa pamilya at tulungan si Claire sa kanilang kumpanya at negosyo. Samantala si Elma naman ay nananatiling modelo. Nakahanap na rin siya ng lalaking para sa kanya. At bago pa man mag-propose si Ken, ay kinausap niya na si Elma at formal na nakipag-separate ways dito na hindi na sila pwedeng mag-add ni Elma dahil nalaman niya nang may anak na ang dalawa. Sa kwentong ito ni Claire at Ken ay masasabing ang paibig ay hindi palaging puro saya. Hindi basta nakukuha ng ganon-ganon lang. Kung minsan ay may pait, kung minsan naman ay may tamis. At ito nagbabalanse ng isang relasyon upang malaman kung hanggang saan talaga ang tibay ng inyong pagsasama. Iyong akala mong wala na, pero dahil mapaglaro nga ang tadhana, susubukin kayo ng panahon. Kung kayo, kayo. At kung hindi, di wag nang ipilit dahil ang pag-ibig ay hindi naman yan hinahanap, kusa lang yan dumadating. Maniwala lang tayo sa sinasabing destiny. Darating din at darating ang tamang panahon at ang tamang nakalaan para sa atin. Saan man kayo dalhin ng iyong mga paa, ay matatagpuan pa rin ninyo ang taong magmamahal sa inyo at magmamahal ng puro at wagas.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!